Guys, sa ginawa ng China ngayon guys, no, mayroon kasing tatlong barko na pumasok sa ibang teritoryo. Bigla na lang silang dumating doon, bigla na lang silang sumulpot, pati yung mga tao doon, yung mga civilian na nakakita sa kanila ay nagtataka at nagpapanik, no. Yung tatlong barko kasi nila pumasok sa teritoryo ng Australia. Pumasok sila doon at hindi sila nagpaalam sa gobyerno ng Australia. So kung ano yung ginagawa nila dito sa ating bansa, no, na bigla na silang pumasok dito sa ating teritoryo, ganun din ang ginagawa nila sa Australia. At hindi lang yan sa Pilipinas, sa Australia nangyayari. Pumapasok din yan sila sa Amerika, sa teritoryo ng Amerika. Sa Japan, madalas pumapasok yan sila. Ganon, basta na lang sila pumapasok. At yung ginagawa nila guys, nakakabahala yan at nakakatakot. No, kasi buti kung ang pumasok lang sa teritoryo mo ay mga pampasahero, mga barko. Ang problema kasi, yung bigla na lang sumulpot, mabubulaga ka na lang, ay mga warship, mga barkong pandigma ng China. No? Wala silang kinakatakutan at wala na silang sinisino. No? Kahit sino, pwede nilang palagan. Alam niyo naman na nung mga nakaraang mga araw ay medyo nagkaroon din ng sagutan ang China at ang Australia. No, so ngayon ipinapakita nila, no? Ipinapakita nila sa Australia na hindi sila natatakot sa Australia. Kasi pumasok, hindi mo lang nagpaalam, nabulaga na lang yung mga taga-Australian government at nababahala yung kanilang gobyerno. So ganun kalakas ang loob ng China guys. Pero ako guys, sariling opinion ko lang to. Kung sakasakali man na itong mga ginagawa ng China na parang pumapasok sa ibang teritoryo, lalo-lalo rito sa atin, sa tingin ko guys, pag ito nag-trigger ng apoy, malamang sigurado yan, China na yan, kukuyugin yan. Kukuyugin yan. Maraming mga bansa na gigil na sa kanila. Kasi ang lumalabas kasi sa kanilang ginagawa, pang-aabuso. Inaabuso nila, hindi nila nire-respeto yung taga-ibang bansa. No? Pag sinabi nilang pupunta kami diyan, walang kahit sino mang pwedeng pumigil sa kanila. Ganyan kalakas ang loob ng China ngayon. No, siguro kaya siguro sila malakas ang loob nila dahil itinituring na kasi sila ngayon na superpower. No, ang dami nilang pangdigma talaga ng mga equipment katulad ng barko. Ang dami nilang barko, mga fighter, sundalo, lalo na sundalo. Milyon ang kanilang sundalo, no? Milyon yung kanilang active na sundalo at milyon din yung kanilang sundalo na naka-reserve. Samantalang sa atin nasa mga 100 plus lang 1,000 ang sundalo natin. Kaya itong China na to, pag hindi talaga tumigil sa kanilang pinaggagawa, no? At willing at handang manakit, napatunayan na natin yan kasi may mga trupa na tayong nasasaktan, mayroon nang naputulan ng daliri. Pag hindi sila tumigil at pag yan nagkaroon ng magti-trigger yan ng apoy, kukuyugin yan. No? Kasali na tayo dyan, nakukuyog sa kanila. Bakit? Kasi yung tropa na uupak sa kanila ay dito din manggagaling. Dito din manggagaling yung iba, kaya kasali tayo.
No? Kasali tayong kukuyog sa kanila. Ganon. Ito sariling opinion ko lang. Kasi ano na sila talagang kahit sino, wala na silang sinisino Yung pumasok ka sa isang teritoryo na hindi ka nagpapaalam, lumalabas diyan na para mo na ring hinahamon. Yung ginawa nila sa Australia na pumunta sila doon sa teritoryo, pumasok sila doon. Napakalapit lang guys doon, nakita mo yung video, ay yung mga tao nakaupo dito. Ang laki ng barko, sobrang lapit lang, siguro mga 100 meters or 150 meters na nakadaong yung kanilang barko naka-standby mula baybayin. Ganyang kalapit. Nabubulaga na lang ang mga tao doon. No? So, ayan guys, yung mga ganyang action na yan, nakakatakot at nakakabahala yan. Kasi unang-una, ang China din, hindi mo rin siya pwedeng basta-basta mamamaliitin kasi so, may tuturing na nga sila ngayong superpower. No? Kaya, yun ang opinion ko. At maraming mga bansa dyan nagigil. Pangalanan natin, Japan. Gigil na gigil sa China. Siyempre tayo, mga Pilipino, gigil na gigil din tayo. Kasi, unang-una, mga tropa natin dyan, nasasaktan, no? Nakatikim ng pananakit na galing sa kanila. Sino bang hindi mabibisit yan? Mas lalong-lalo na yung kung ang mga nandoon sa frontline ay kamag-anak mo. No? Coast Guard man yan, Navy, BIPAR, talagang mag-aalboruto tayo. Isa ka rin sa mga mag-aalboruto. No? Kaya guys, lagi nating tandaan na anumang oras ay pwedeng sumiklap ang apoy. No? Pwedeng sa ibang bansa siya magsisimula, pwedeng sa Australia, pwedeng sa Taiwan, pwedeng dito sa atin, no? Pero sa tingin ko, magsisimula talaga ang apoy sa Taiwan. Sa opinion ko lang to, no? Hindi ito pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero malakas ang paniniwala ko na mag-trigger ang apoy magsisimula sa Taiwan. Kasi ang nangyayari kasi ngayon sa Taiwan guys, no? Pinapalibutan na nila ang Taiwan. Pinapalibutan na nila. At anumang oras ay pwede silang lumusog doon. At mayroon silang mabigat na dahilan. Mayroon talaga silang dahilan kung bakit lulusubin nila ang Taiwan. Like kung dito sa atin, basihan natin dito, medyo hindi masyadong mabigat yung kanilang dahilan pag once na lumusob sila sa atin. Pero wag tayong kampante. No, wag tayong kampante. Kasi yung China na yan guys, may masamang binabalak talaga yan sa atin. No, nag-aalinlangan lang yan, may makapagbagabagabag lang sa kanila. Dahil yun nga, marami ding pumapalag sa kanila. Pero yung pagpalag, hindi masyadong agresibo. Like sa kanila na napaka-agresibo talaga. Pag pumunta lang yung tropa doon sa West Philippine Sea, which is pag-aari natin dyan, talagang makakatikim talaga ng pananakit. Kung ano-ano na lang ginagawa, no? Water cannon, ganun. Ganyan. Kaya, tingin ko itong China guys, naghahamon talaga nitong gulo. No? Naghahamon talaga ng gulo. Bakit ko nasabi yan? Ito lang, basihan ko, simple lang. No? Bigla na lang pumapasok sa teritoryo ng iba na hindi man lang nagpapaalam. No? Lumalabas, bastos ang dating nila. No? Hindi nila ginagalang yung karapatan